Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. Saang panig ka man ng mundo, hello sa iyo dyan. And welcome dito sa ating webinar. So our topic for today is Kaiser International Health Group. Ayan, so bakit nga ba si Kaiser ang ating recommended level 1 investment? Para sa mga first time po dito sa ating webinar, ako po si Grace, isa ako sa financial educator dito sa IMB. Okay, so nice meeting you all. Kung nasaan ka man ngayon, ayan, my name is Grace. You can subscribe to my YouTube channel. Pwede mo din akong i-add sa Facebook. Ayan, so ito yung aking Facebook account. Okay, accept kita mamaya. Alright, so why Kaiser is our recommended level 1 investment? Bakit nga ba? Think about this. Okay, medical cost doubles every 5 to 7 years. So kung ikaw ay healthy ngayon, asahan mo na talagang magdodoble ang cost ng medical 5 to 7 years from now. So kung healthy ka ngayon, what if years from now, what if pagdating ng retirement, doon tayo magkasakit? Ang tanong, are you prepared? May fund ka bang nakalaan para sa emergency na ito? Kasi syempre, malaking gastusan yan. Wala namang hospital na basta-basta na lang libre. And depende din sa uri ng sakit na meron ng tao. Syempre, lahat ng ganitong uri ng emergency, magastos talaga. So, kailangan po talaga siyang paghandaan. And number 2, maraming mga may sakit na tao namamatay hindi dahil sa walang gamot. It's because karamihan walang perang pampagamot. That's reality po. Kasi medicine is everywhere. Yan, meron naman tayong mga doctors, meron naman mga hospitals, nandyan lang sila. Pero maraming tao po namamatay kasi hindi na nila kayang ipagamot ang kanilang sarili or di naman kaya ang kanilang kapamilya. Kasi syempre, when it comes to mga emergency about health, kailangan talaga natin ng pera. Yun naman talaga ang isa sa pinakamalaking emergency na mabilis makaubos ng pera, di ba? Pag nagkasakit, ang tanong lang, meron namang solusyon. Di ba? Kung merong solusyon, kung kayang paghandaan, bakit hindi? Okay? Then, a majority of Filipinos don't save money for future healthcare needs. Tama po yan, especially sa mga Filipinos. Kasi maraming mga Pilipino, wala talaga sa kanilang isip na mag-ipon para sa kanilang healthcare needs or para sa kanilang healthcare fund. Kasi hindi naman siya tinuturo sa school. Ito pala ang dapat natin unahin. And then of course, sa Pilipinas, PhilHealth lang naman ang alam natin na meron. Diba? So, sometimes. So, dito po, kailangan paghandaan talaga natin siya, lalong-lalo na tayong mga Pilipino, hindi lahat ng mga Pilipino is prioritize talaga itong tinatawag na healthcare. Kasi ang iba, hindi din nila alam. You cannot bring your healthcare benefits provided by the company when you retire or resign. Tama naman po. Kasi, syempre, pag tayo ay nagtatrabaho, meron tayong tinatawag na short-term healthcare. Benefit po natin yan as an employee. Pero lagi nating tatandaan na yung healthcare na binibigay sa atin ng company ngayon is just only temporary. So anything happens, tayo man ay mag-resign, tayo ay mag-retire, pagdating ng araw, hindi din natin madadala kung ano man yung healthcare na provided sa atin ng company kasi pino-provide lang siya sa'yo, benefit mo kung ikaw ay empleyado. So wala na yan pag nag-resign tayo or nag-retire. But take note, kadalasan ang mga sakit talaga naglalabasan kapag tayo ay retired na. 61 and above. Doon na maglalabasan yung mga sakit. So doon pala natin mas kailangan ng healthcare. But very ironic kasi ang short-term healthcare, limited lang hanggang 60. And limited lang kung ikaw ay nagtatrabaho sa company. So paano pag retired na tayo, hindi na natin yun madadala. So that's why we really need to have our own long-term healthcare na pinag-iipunan mo habang bata ka, habang healthy ka, hanggat eligible ka pa na pwedeng okay na kasi meron ka nang madadala talagang sa iyo. Okay, so wag po nating i-depend lang ang ating mga sarili sa short-term healthcare. Kasi although maganda siya, libre, pero always pa din kailangan natin ng long-term healthcare para sa sarili po. Okay? And no traditional healthcare company covers 61 and above. Yes.
Wala pong kahit na anong traditional healthcare. Ano ba yung mga traditional healthcare? Ito po yung katulad ng short-term healthcare kung saan yearly siya nire-renew mo. So, halimbawa, kumuha ka ng healthcare para sa taong 2020. Kung hindi mo siya nagamit, by 2021, kailangan mong magbayad ulit. So, lost value na yung perang na ibayad mo for 2020 kung hindi mo siya nagamit. So, yun yung mga traditional healthcare. Yearly mo siya nare-renew. Pag hindi mo siya nagamit, lost value yung perang na ibayad mo. Diba? And yung mga traditional healthcare, katulad ng short term, limited lang po siya hanggang 60. So, hira lang yung nagka-cover ng 61 and above. Mga mahal na yun masyado, katulad ng senior care. Yan po. So, very fortunate tayo kung tayo ay kumuha ng Kaiser at a very young age or kung kailan tayo mas eligible kasi at least covered ka pa. Kasi may iba dito sa Makati nag-walk-in kasi di ba mga retired na like 61 and above, meron silang pension, so meron silang pera. Pero kahit gaano nila gustong kumuha, wala na talagang, hindi na talaga pwede kasi hanggang 60 lang talaga ang Kaiser Long-Term Healthcare. Kaya kung hindi ka pa 60 years old, pwede ka pang mag-avail, take that as an opportunity. Okay? Kesa naman sa natulad ka dun sa iba na kahit gaano kadami yung pera nila, kahit gustuhin talaga nilang mag-avail, kahit spot cash pa yan, hindi na talaga pwede at wala na din kaming magagawa dyan kasi hanggang 60 lang talaga. So kung hindi ka pa 60 years old, congratulations, you still have time na mag-avail at mag-start ng iyong level 1 investment. Take that as an opportunity kasi maraming mga senior ang nangangarap na sana kaedad mo din sila para ma-avail pa nila yung level 1 investment. Congratulations, guys. Okay? And most people rely on their children. Ito naman talaga yung reality. Yan, rely on their children or sell properties or even borrow money for their medical needs during retirement. Totoo din po yan kasi ang isang tao, di ba usually pag hindi talaga nila napaghandaan yung kanilang healthcare needs, pagdating ng araw, nagkasakit, saan kukuha ng panggasto? So, syempre, doon sa kanilang mga anak. Minsan, yung mga anak, may sarili na ding pamilya, pero kailangan nilang suportaan yung kanilang parents na may sakit. Apektado na naman yung pamilya ng kanilang mga anak. So, walang ibang choice kasi doon napasa yung responsibility. Especially yung, yung gastos. Kasi nga, hindi napaghandaan ng mas maaga. And ang iba is dahil nga sa malaking gastos sa hospitalization, walang naipundar na healthcare, binibenta na lang yung mga properties na meron sila. Kasi di ba kadalasan sa mga tao ngayon is they prioritize bumili ng mga properties, magtayo ng mga business, mga traditional business, ganyan, mga iba pang investment. Although maganda naman yung ganun, meron tayong mga properties, pero wag naman po natin kalimutan yung ating para sa healthcare. Kasi nga, di ba, kahit gaano kadami yung mga properties na meron ka, kahit gaano kalaki yung mga investments mo, kung pagdating ng araw na magkasakit tayo, singilin tayo ng ating katawan, hindi natin inaasahan, mangyayari talaga, pwedeng yung mga pinaghirapan mo sa buong buhay mo, maibibenta mo siya, yung mga properties mo. Ano yung maipapamana natin sa ating next na generation kung naibenta na natin siya dahil nga nagkasakit? Diba? And dahil emergency, pwede mo siya maibenta sa murang halaga. Sayang naman. Ang iba din is dahil kulang pa yung lahat ng mga naibenta ng mga properties, mangungutang. Mangungutang at mangungutang para sa pang-sustain sa mga medical needs pagdating ng retirement. So imagine, nagtrabaho ka buong buhay mo. Let's say nagtrabaho ka ng 40 years, buong buhay mo nagtrabaho ka para sa pamilya mo. Kailangan magtira ka para sa sarili mo kahit na mabuo mo yung foundation, mabuo mo yung para sa yung healthcare needs para hindi mo maipasa yung burden doon sa next na generation. And then, of course, hindi din dumating sa punto na lahat ng pinaghirapan mo, mawala sa'yo. Kasi 'di ba ikaw naman yung nagpakahirap para ma-build yung lahat ng wealth na meron ka pagdating ng retirement, huwag mong hahayaan na ikaw lang din yung maging dahilan para maubos lahat ng pinaghirapan mo. That's the very reason why we need to build our solid financial foundation. Start po talaga sa healthcare. Kasi itong mga ito is reality talaga, nangyayari siya at mangyayari pa.
pag hindi mo siya pinutol, magiging cycle lang siya ng family. Ayan, that's the very reason why IMG's advocacy is to help every Filipino get financially educated, start with their level 1 investment, which is Kaiser. Ayan, kasi benefit mo din naman yan. Ikaw din naman yung matutulungan pagdating ng araw. Okay? So, that's why we really need to start from the foundation. Yeah, so majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Yes, kahit gaano ka pa kayaman ngayon, kahit gaano kadami yung investments mo, isang sakit lang pwedeng maubos lahat kung hindi po tayo prepared. Okay? Now, how to build a solid financial foundation. Since we are talking about retirement, lahat naman po talaga tayo is magpupunta talaga sa retirement, magre-retire tayong lahat. So, kailangan po, bago tayo mag-retire, kailangan ma-build natin ang ating solid financial foundation kung saan kailangan mag-start tayo sa matibay na pundasyon. We need to build our solid financial foundation from the ground up para nagpapatayo ka dito ng bahay. Siyempre, pag nagpapatayo ka ng bahay, hindi ka naman mag-uumpisa sa bubong kasi lahat ng bahay po nag-umpisa talaga sa matibay na pundasyon. Ganun din sa inyong bahay, financial. So, you have to start from the ground, which is ang healthcare. Kasi nga, di ba, health is wealth. So, pag nagkasakit, lahat ng wealth mo, mauubos din siya kapag hindi tayo properly protected dating ng retirement. Second is protection, para naman sa pamilya mo kasi hindi ka naman nagtatrabaho para lang sa sarili mo, di ba? Nagtatrabaho ka din para sa pamilya mo. Kaya, kailangan meron kang protection para sa kanila. Ito yung tinatawag ng life insurance. So, wag po tayong matakot pag pinag-uusapan yung life insurance kasi parte siya ng iyong financial foundation para yan sa pamilya mo. Okay? Then, eliminate lahat ng utang kung meron man, magkaroon ng sapat na pondo sa bangko. Ito yung tinatawag na emergency fund. Para pag may panandali ang pangangailangan sa pamilya, hindi ka mangungutang, hindi ka din huhugot sa investment mo. Mag-withdraw ka lang. So, yun yung purpose ng ating emergency fund. And then, of course, investment. So, sa IMG, marami tayong mga iba't ibang recommended investment vehicle na pwede mong paglagyan ng iyong pera para mas lalo itong lumago at ma-achieve mo ang iba mo pang mga financial goals sa buhay. Ayan. So, ito yung ating recommended na dapat mabuo mo bago ka mag-retire. Buuin mo talaga ang iyong solid financial foundation. And isa sa jump start natin para mabuo ang iyong solid financial foundation ay ang pag-uumpisa ng iyong ipon sa Kaiser Ultimate Health Builder. So bakit nga ba si Kaiser ang ating recommended? Kasi si Kaiser po ay isang long-term healthcare. And aside sa isa siyang long-term healthcare, hybrid din si Kaiser. Bakit? Kasi siya yung sumasagot sa tatlong pangunahing pangangailangan ng tao. So si Kaiser po, meron siyang long-term healthcare. Iya mo, just in case, kunin tayo ni Lord ng maaga. So meron siyang protection, life insurance, at meron din po siyang investment. 3-in-1 si Kaiser. Kaya siya ang ating recommended level 1 investment. Okay? Sino nga ba si Kaiser? So si Kaiser po is duly accredited with the Department of Health. And itong company ito is registered ng Securities and Exchange Commission noong June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million pesos. And it is also registered with the Insurance Commission with license number HMO-2016-10-1. Okay? So, makikita nyo dito, ayan, so registered si Kaiser ng Insurance Commission at ito ang kanyang license number. Okay? Ayan, so ang Kaiser corporate profile, ang company name po ay Kaiser International Health Group and ang kanyang main address is located at ground floor, Kingsport 1 Building, 2129 Chino Rosas Avenue, Makati City, Philippines. Kung nandito ka lang around Manila, you can visit Kaiser dito sa ating Kaiser Clinic and Kaiser Office sa Makati. And kung nasa ibang bansa ka naman, you can check our website. Ayan, that's www.kaiserhealthgroup.com to know more about Kaiser at kung ano ba yung mga
clinics and hospitals na accredited ng Kaiser malapit sa location. Okay? And ayan nga ang kanyang Securities and Exchange Commission registration number. Ayan, June 8, 2004, and authorized capital stock of 160 million pesos. And ang nature of business ng Kaiser is healthcare provider and accredited broker of other healthcare companies. Okay? Ayan. So si Kaiser po is marami siyang mga type of plan. Now, yung atin naman na recommended is itong long-term healthcare plan. Okay? Yun yung ating recommended level 1 investment. Si Kaiser long-term healthcare plan. Okay? So si Kaiser po, ang kanyang network medyo madami na din. It has more than 70 hospitals and 140 clinics sa Metro Manila. Meron din siyang 100 hospitals and 70 clinics in Luzon. And in Visayas, 35 hospitals and 40 clinics. And in Mindanao, 51 hospitals and 19 clinics. Nationwide, more than 250 hospitals and 270 clinics. But as of the moment, since 2020 na, I think mas dumami pa yung number of accredited hospitals and clinics ng Kaiser. Level 1 savings program ay solution sa most neglected need ng tao. Ayan, kasi diba tayo kaya nating magtrabaho from 21 years old hanggang 60s. Ilang taon ka na ba ngayon? Usually, kung nagtatrabaho ka sa company mo ngayon, siguro provided ka ng company mo ng short-term health care. Yes, meron naman talaga yan. Benefit mo yan sa employees. So, tanggapin mo kasi libre naman yan. So, yung short-term healthcare, benefit mo yan as an employee, pero lagi mong tatandaan na short-term lang ito, ibig sabihin temporary. Benefit mo lang siya pag empleyado ka. Now, the question is, pagdating mo na 61 and beyond, kahit nagtatrabaho ka pa sa kumpanya mo, sa kumpanyang nasaan ka ngayon, hindi ka na covered. Kasi limited lang ang short-term healthcare hanggang 60. So what if nag-retired ka na ng 61 and beyond, wala ka na sa company na pinagtatrabahuan mo? So hindi mo na madadala yung short-term healthcare from the company. E paano pag doon po tayo nagkasakit? So that's why we have to have our own long-term healthcare. Ito yung magagamit natin pagdating ng ating retirement years. Something that you have to get for yourself. Pinag-iipunan mo siya hanggat ikaw ay bata pa. Okay? Yan. So, si Kaiser po is a 720 plan. Ibig sabihin, 7 taon mo lang siyang pag-iipunan and it matures on the 20th year. Okay? So, ito na nga, si Kaiser, ang ating level 1 investment. Si Kaiser is 3-in-1. Meron siyang long-term healthcare, may life insurance for your family, meron din siyang halong investment. Okay? So, kagandahan sa Kaiser, 7 taon mo lang siyang pag-iipunan. Then, after 7 years, lifetime na yung ating healthcare. Okay? So, example dito, start of accumulation period. 7 taon na pag-iipon. 7 taon lang naman, sobrang bilis. Ayan, ang example is ang ating standard plan na K100. Ang standard plan na K100 ay nagkakahalagang 58,821 sa isang buong taon. Pwede mo siyang pag-ipunan ng monthly, pwedeng quarterly, kung gusto mo ng discount, semi-annual or annual. Yan. And kapag naipon mo na yung buong 7 taon dito sa ating standard plan na K100, ang total niya is 411,750. Okay? Kapag nakapag-ipon ka na ng 1 year, sa Kaiser savings mo, may mga benefits na nag-activate. Number 1, annual physical exam. Pwede ka nang magpa-APE, magpa-X-ray, urinalysis, CBC, stool exam, walang bayad, libre. Sa lahat ng accredited hospitals and clinics ni Kaiser. Number 2, dental benefits. Pwede ka magpabunot, unlimited. Basta simple tooth extraction. Then magpa-pasta, magpa-cleaning, libre din, wala siyang bayad. Number 3, members' choice of room and board, 1,000 per day. So, ang standard plan na K100 ang kinuha mo, so meron pang 1,000 per day na pambayad sa iyong room and board kung na-confine. Okay? Then meron tayo ditong annual benefit limit na 60,000 per year. So halimbawa na-confine,
And ang bill ng hospital ay 30,000 pesos. Tapos meron kang Kaiser, pwede mo gamitin ang Kaiser plan mo pangbayad sa iyong hospital bill. So, makakapasok ka at makakalabas ng hospital kahit wala kang cash kasi meron kang Kaiser. And kapag ang bill naman ng hospital is 65,000, ang limit mo 60,000 lang. So 60,000 lang yung i-cover ni Kaiser. Ang 5,000 pesos, yun na lang yung i-cash out mo. Kung meron kang PhilHealth, may discount pa yun. Ang natira, yun na lang yung babayaran mo. So at least, di ba, imagine, nasa hospital ka, ganyan kalaking halaga ang babayaran mo. But knowing na meron kang health card, meron kang Kaiser, binayaran niya ang 60,000 portion ng iyong hospital bill, malaking tulong yon para sa plan holder, di ba? So, okay talaga pag meron tayong health card. Kesa naman maghanap tayo ng cash, di ba? Emergency nga, paano pag wala tayong mautangan or wala kang cash right away. So, ganun ka-importante po. Ganun kahalaga ang pagkakaroon ng health card. Yan. And number 6, waiver of installment due to death or credit life. So, halimbawa, 2 taon ka pa lang na nag-iipon sa Kaiser savings mo. Sa di inaasahang pagkakataon, kinuha ni Lord, namatay. So, ang mangyayari, automatic fully paid ang buong 7 taon. Okay? Since 3-in-1 ito, yung insurance matatanggap ng iyong beneficiary na sinulat mo upon application. Ang natira na healthcare at investment, yun yung matatransfer sa iyong beneficiary. Okay? So, pag na-transfer na yung buong plan sa iyong beneficiary, sila na yung mag-i-enjoy sa iniwan mo na healthcare benefits at mag-withdraw sa investment portion ng Kaiser upon maturity. Okay, so mas maganda siya kasi at least may naipamana ka. Pwede mo siyang ipamana, transferable siya. Okay? And paano naman pag hindi namatay na aksidente? So meron tayo dito, number 7, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. So halimbawa, na aksidente siya, naputulan ng isang arm, 50% ng insurance matatanggap ni plan holder. Pag 2 arms ang naputol, 100% ng insurance matatanggap ni plan holder. Pwede din siyang combination ng paa, kamay, mata. Ayan, so pwede. And pag under investigation, 6 na buwan, hindi na talaga niya kayang mag-work kasi declared na talaga na permanent disabled na siya, ang mangyayari is magiging fully paid ang buong pitong. So wala nang babayaran sa plan holder, hintay na lang ng maturity para ma-withdraw ang pera. Yan, magamit for retirement. Okay? And kapag namatay naman due to normal death, ayan, so meron ditong insurance na matatanggap ang pamilya na nagkakahalagang 450,000 pesos. Kapag aksidente naman ang ikinamatay niya times 2, ang insurance na matatanggap, that's 900,000 pesos. Okay, matatanggap ng kanyang beneficiary. So, 900,000 for 50,000, hindi naman ganun kalaki kasi nga, this Kaiser is a long-term healthcare na hybrid. Hinaluan lang siya ng insurance and then ng investment. Pero maganda pa rin kasi at least marami tayong benefits na pwedeng magamit during the saving period. So ngayon, tapos ka na mag-ipon ng buong 7 taon. So fully paid ka na. Stop na kasi fully paid na tayo. Ang kagandahan, on the 8th year onwards, dito na mag-umpisang tumubo ang pera natin ng tigti 10% compounded annually kasi naka-invest din siya sa diversified investment. Okay? Ayan, so nagko-compound siya on the 8th year onwards. Plus, ang kagandahan pa, during the first 7 years, sa unang 7 taon na pag-iipon mo, what if hindi mo nagamit? Kasi healthy ka naman or meron ka namang short-term healthcare sa company mo. So, hindi mo nagagamit sa long-term healthcare. Very good. Kasi kapag hindi mo ginamit si long-term healthcare mo due to confinement sa unang 7 taon na pag-iipon, entitled ka ng bonus. Meron kang bonus na nagkakahalagang 350,000 pesos dahil hindi mo siya nagamit at dahil nanatili kang healthy sa loob ng 7 taon na pag-iipon. Pero pag nagamit mo siya due to confinement kahit isang beses lang sa unang 7 taon ng pag-iipon, wala na yung bonus kasi bonus lang siya kung healthy ka. Kaya dapat healthy ka sa unang 7 taon na pag-iipon.
Okay? At kung meron ka namang short-term healthcare sa company mo ngayon, yun yung i-maximize mo na gamitin. Kasi syempre, libre naman yun ng company, binabayaran yun ng company, benefit mo yun. So yun yung i-maximize mo para i-save mo lang yung long-term healthcare para i-impact yung iyong bonus. Diba? Kasi sayang naman, bonus yun eh. And lahat din ng mga unused health benefits natin, it will be converted into cash upon maturity. So yun yung kagandahan ng ating Kaiser. So 7 years ka lang mag-iipon, 13 years of waiting, ang total ay 20 years. So after 20 years, ang pera mo is magiging 1.1 million. Yes, this is good as cash. Pwede mo na siyang i-withdraw, pwede mo na siyang i-shopping, pero wag na wag mong ubusin kasi as long as meron siyang fund, it will continue to grow earning passive income. Okay? So imagine, ang naipon mo lang sa loob ng 7 taon is 411,750, that after 20 years, meron kang 1.1 million for your level 1 investment. Pag hindi mo pa rin talaga siya ginalaw kasi hindi mo pa naman kailangan, at the age of 60, kung nag-start ka ng 22, meron ka ng 6.4 million. At the age of 65, meron kang 10.4 million pesos for your level 1 investment. What if nag-retire ka the age of 65 or at the age of 60, and then meron kang 1.1 million at least or 6.4 million, okay na ba siya para sa'yo for retirement? And knowing na level 1 investment pa lang to, what if meron ka pang mga mutual funds na pinapalago kasi you're really doing the doing what the IMG is teaching us, diba? Yung mga mutual funds, nagpapalago ka pa ng mga pera mo doon. So, ang dami mo ngayong option kung saan ka mag-withdraw. Kasi meron kang level 1 investment sa Kaiser at meron ka pang other sources of income na nanggagaling sa lahat ng mga investments na naipundar mo. That's the very reason why kailangan mag-ipon po talaga tayo, especially for our level 1 investment, which is si Kaiser. Yan. So ngayon, dito muna tayo sa pre-existing medical condition. No, mga hindi ika-covered, okay? So during the first 7 years na pag-iipon, syempre meron din tayo dito mga tinatawag na mga sakit na hindi pwedeng i-covered. So ito yung mga tinatawag na pre-existing medical condition, mga sakit na meron ka na prior sa pag-apply mo ng Kaiser. Ayan, so hindi siya i-covered. Ano-ano ba yung mga sakit na hindi covered? Ayan, so ito po, yung mga illnesses na hindi covered sa unang 7 taon. Yan. So basahin nyo lang dito kung meron ba kayo ditong mga sakit na yan, so hindi po yan covered. Okay? Sa first 7 years. But don't worry, patuloy ka pa din na mag-ipon kasi on the 8th year onwards, covered na siya. Okay? Sa unang 7 taon lang siya hindi covered, but on the 8th year onwards, covered na siya. Ayan, so kung meron kang mga nandito sa listahan na yan, mas lalo kang mag-ipon. Mas lalo kang mag-ipon ng Kaiser mo para darating ang araw na anything happens, alam mo na meron at merong pang fund para dyan. Okay? Mas lalo kang kailangan mag-ipon. And especially also for dreaded diseases, ito din yung ilan sa mga sakit na hindi din covered sa unang 7 taon. Okay? Sa unang grace period. Ito naman is para naman sa mga tao na syempre hindi natin maiiwasan kumuha ng Kaiser tapos nakalimutan maghulog ng kanilang savings. Meron po tayo ditong palugit, halimbawa, hindi ka nakapaghulog ng Kaiser mo kasi nakalimutan or sa kadahilanan na walan ka ng budget. So meron po tayo ditong grace period na 60 days or 2 months. Okay? Palugit. So kapag lumagpas na ng 2 months at hindi mo pa din nahulugan yung iyong Kaiser savings, ang mangyayari is magiging lapse po ang ating policy. Ibig sabihin ng lapse, mag-freeze yung mga benefits mo. Kung sakaling nagkasakit, hindi mo magagamit yung healthcare benefits or kung sakaling namatay, hindi din makukuha yung insurance kasi nga lapse yung policy. Kaya kailangan po panatilihin nating active yung ating policy, okay? Meron tayong 60 days na grace period para dyan, pero mas maganda talaga na panatilihin natin siyang active if
monthly ang iyong pag-iipon dito sa Kaiser, kung meron ka namang extra na fund, pwede mo siya i-advance ang payment para mas safe. 'Di ba? Para active lang siya lagi. So, alagaan po natin yung ating mga savings dito sa Kaiser. Ayan, kung hindi nakapaghulog, may 30 to 60 days, iwasan po natin ang paglalaps. Pero pag hindi po talaga naiwasan na nalaps talaga ang iyong policy, hindi ka talaga nakapaghulog sa loob ng 60 days, so na-freeze ang iyong plan, may option naman para ma-activate mo siya ulit. So, ang unang option ay ang tinatawag na update. So, halimbawa, 5 months, 5 buwan, hindi mo nahulugan yung iyong Kaiser savings. And then, pagdating ng ika-6 na buwan, naisipan mo na gusto mong bayaran yung mga taon na hindi mo, or yung mga buwan na hindi mo nahulugan. So, ang gagawin is, ganito po. Kukuha tayo ng computation kay Kaiser para mabigyan tayo ng eksaktong amount kung magkano yung huhulugan natin. But normally, ang computation niyan is, syempre, yung 5 buwan total ng hindi mo nahulugan, then meron siyang mga surcharge. Kaiser na po ang bahala mag-compute para dyan. So, kung magkano yung amount na ibibigay niya sa'yo, then yun yung huhulugan mo. Kung update ang pipiliin mo. Once nahulugan mo na, then activated na ulit ang Kaiser mo, tuloy-tuloy ka lang sa paghuhulog. Na kung hindi mo naman kayang hulugan yung mga buwan na na-miss mo, meron namang option. Itong tinatawag na redate. Ang redate naman is, halimbawa, yun nga, 5 buwan. Hindi mo nahulugan. Pagdating ng 6 na buwan, gusto mo na siyang hulugan. Gusto mo na siyang i-activate. So, ang gagawin mo para hindi mo nahuhulugan yung 5 buwan na yun, i-redate mo na lang siya. So, ang computation po ng redate, hulog ka lang ng iyong premium kung ikaw ay monthly, halimbawa, standard plan kay 100. So, huhulugan mo yung monthly mo, that's 5,882 plus 300 na processing fee, equal 6,182. Yun yung amount na babayaran mo. Yung monthly plus 300 processing fee. Then, mag-fill out ka lang ng reinstatement application form, isasubmit mo sa Kaiser or di naman kaya sa ING Cash. Okay, para ma-activate yung Kaiser mo. And once na-activate na ang iyong Kaiser, tuloy-tuloy ka lang sa paghuhulog. Ayan, continue paying your premium. And alagaan mo yung policy mo, alagaan mo yung savings mo, kasi bayad mo yan sa sarili mo, di ba? Pay yourself first. So, dapat every month na sasahod ka, kailangan lagi mo siyang paglaanan ng budget. Kasi it's one way of paying yourself first. Kaya, para maiwasan natin yung paglalaps. At yun nga, pag meron kang extra na fund, pwede ka namang mag-advance ng payment para maiwasan mo yung pagkaka-freeze ng iyong mga benefits. Okay, so dapat alagaan natin yung ating mga savings and continue lang tayo sa paghuhulog hanggang sa matapos natin yung buong 7 taon. Okay, kasi fulfilling yun pag natapos mo na yung buong 7 taon ng contract mo sa Kaiser. Yan. May tanong. Anong edad ang pwedeng kumuha ng Kaiser at magkano? So, pwede lang pong kumuha ng Kaiser is from age 10 hanggang 60. So, kapag 61 and beyond na, yun nga, hindi na sila pwedeng mag-avail ng Kaiser long-term healthcare. So, kapag ikaw ay nandito pa sa edad 10 to 60, congratulations, pwedeng-pwede ka pang mag-avail ng Kaiser. Huwag mo nang hintayin na umabot ka ng retirement, hindi ka pa nakakuha ng Kaiser mo kasi hindi na talaga pwede. Okay? So, take that as an opportunity. So, para sa edad 10 to 40 years old, pwede kayong magsimula sa Plan K45 pataas. Ito ay nagkakahalagang 2,647 per month pataas. And para naman sa edad 41 to 50, pwedeng mag-umpisa sa Plan K60 and above. That's 3,529 pataas. At para naman sa edad 51 to 60, A75 pataas, that's 4,412 and up. Okay? So, may mga iba't ibang plan, depende sa kung magkano yung gusto mong pag-ipunan every month and magkano din yung goal mo. Okay? Pwede mo siyang pag-ipunan ng monthly. Pero kung gusto mo ng mga discount na kung saan mas makakatipid ka, pwede kang mag-quarterly, semi-annual, mag-annual, or kung kaya mo mag-spot cash,
pwede din para mas malaking discount. Spot cash, ibig sabihin, babayaran mo yung buong contract price niya. Fully paid mo yung buong bidang. Para wala ka nang iisipin, di ba? Pero yun nga, pag gusto mo nang maka-discount, go with quarterly, semi-annual, or annual. Gusto mo naman ma-practice yung habit of saving, you go with monthly. Okay? So yun yung mga plans. Depende sa plan. Okay? Now, paano mamomonitor ang payments? So, syempre, dahil ikaw ay nag-iipon dito, karapatan mo naman talaga na mamonitor yung iyong savings. So, para mamonitor mo ang iyong savings, you can go to www.kaiserhealthgroup.net. So, kapag ikaw ay plan holder ng Kaiser, bibigyan ka nila ng iyong sariling access para maka-open ka sa iyong online account. Ito yung tinatawag na online policy management system. Saan? Ilalagin mo dito ang iyong account. So, yung username, usually yung email address na ginamit mo upon application, and then bibigyan ka nila ng password. So, kapag nakalagin ka na dito, so ito yung hitsura ng iyong online account. So, makikita mo dyan ang iyong application number, policy number, and ang due date kung kailan ka next na maghuhulog para sa iyong Kaiser Savings. And of course, ang payment history, doon mo makikita yung ipon mo, kung gaano nakadami yung ipon mo sa Kaiser, patapos ka na bang mag-ipon, so doon mo siya makikita sa iyong payment history. Kung ikaw ay monthly, quarterly, semi-annual, annual, doon mo siya lahat makikita sa iyong payment history. So, ganun siya ka-transparent. Kasi dapat transparent naman talaga kasi savings mo yan, di ba? So, very inspiring lang yung ating online policy management system. Yeah. Ngayon, question, paano mag-apply ng Kaiser? Wala akong time pumunta sa office. So, kung ikaw ay nasa province, nasa ibang bansa, so no problem po. Wala nang rason para hindi ka makapag-avail kasi pwede mo siyang i-apply online. So, meron tayong online application. So, para maka-avail ka ng Kaiser, so, pwede mo itong i-type sa iyong browser, that's https/ or https://57799kf.ingcorp.com/code/Kaiser. Or you can click the link down below para makagawa ka ng sarili mong quotation. Yan, sarili mong proposal. Ito kasi is do it yourself. Ibig sabihin, pwede kang mag-apply all by yourself. Pero kung gusto mo naman ng proper guidance, syempre para mas magabayan ka talaga prior sa iyong pag-a-apply ng Kaiser, so you can send me a message on how to get started. Ayan, so message mo ako sa aking Facebook, sa aking Messenger. Yan, re-replyan naman kita para, of course, matulungan ka kung paano makapagsimula sa iyong Kaiser online, nasa malayo ka, online application lang yung gagawin natin. And then, bibigay yung bank account kung saan ka magdi-deposit para mai-process mo yung online application. Okay? So, you can send me a message para matulungan kita. Kasi baka meron ka pang mga tanong, syempre, na wala dito sa mga frequently asked questions. So, pwede natin masagot. You have questions about Kaiser, how to get started, and of course, syempre, it's already 2020, so marami nang nangyari, but still, saving is a priority. Lahat tayo magre-retire, so we need to start sa ating level 1 investment. Ayan, kasi di ba, yun nga, maraming reality sa buhay. So, of course, kailangan lagi tayong prepare. Okay? Thank you so much sa time mo and happy learning. Bye!